Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay December 26, 2024. So belated Merry Christmas po. At meron tayong isang rally na nangyari lang bago magkaroon ng Pasko. Pero for today's trading natin, medyo nang pullback ng konti si PSE. Nag-bounce siya nung pa-pre-close na yung market natin. Kasi sa buong umaga, nag-drop yata tayo ng more than 0.5% kanina. Pero yun nga, nag-bounce yung market natin. And kahit pa paano, meron tayong 73.10 million net foreign buy dito sa market. So medyo lumaban yung market natin. Kahit na meron tayong malakas na nag-drop sa big caps, si San Miguel Corporation, nag-drop yata siya ng more than umabot siya 6%, di ba? Pero binawi siya ng isang stock natin. Si URC naman yung gumalaw na malakas. So nag-up siya ng more than, or rather, umabot siya ng 6%, no? Kanina umaga si Ali, SMPH, si Meg, Robinson, yung mga properties yung nakita natin na gumalaw. Pero nung second half of the trading natin, sina URC na. Alam ko si Monty kasama din sa nag-bounce. Or si SEC, ayan, nag-up siya ng more than 4%, 4% pala dito sa trading list natin. Kaya meron pa rin kasama na big caps dito sa listahan natin kasi nga medyo okay naman kahit paano yung galawan po nila. Tapos ang pinaka-winner for the day's trading natin ito, si Primex natin. Ewan ko bakit siya umakyat. Pero halos mag-ceiling yung price action natin. Okay. So nung Friday, yung closing ng US market, Friday. Rather, nung last na trading day natin is okay naman siya. Nag-holiday din siya kahapon, so wala ding trading sa US. Pero nung umakyat yung market natin by Tuesday, di ba? Umakyat din sa galawan sa US market. Pero ngayon parang pa-pullback yung galawan dito sa bandang US market natin. Nakita natin yung pre-market, medyo mapula po sila. Ayan. So, anyway, silipin natin yung mga galawan na yan. Nag-ano pa, kumukuha pa ng momentum yung market natin. Kasi hindi pa naman lahat ng blue chips is maliit pa lang 73 million pa lang yung net foreign buy natin. Okay, so pag-usapan natin yung ating mga trending stocks for today's trading natin. So nanguna pa rin sa listahan ko itong si Dito, mga kadito natics. So mukhang nauntog siya, di ba nung last na trading natin ng Dow G. So ngayon nag-drop siya ng 0.61%. Parang meron siya malakas na resistance. Pero meron pa rin siyang net foreign buy na galawan. So nagkaroon siya ng 7.76 million net foreign buy. Okay? Tapos si Ali natin, kanina umaga malakas siya pero nag-close siya is verde pa rin naman 0.95% and then meron siyang net foreign sell, no, 16.64 million net foreign sell tayo sa kanya. Pero ang good news naman sa kanya, yung mga executives natin, meron disclosures ng accumulation ng shares. So meron siyang share buyback. Tapos si PHR, nag-up to na. Okay, nag-up siya ng 1.82%. Marami yung nag-trending siya kasi siya yung isa sa mga movers natin last time pa nagkaroon siya malakas na uptick and then nag-pull back. Tapos sabi nila parang dead cat bounce. Ngayon, marangkada siya ulit, 1.82%. And meron siyang 348K net foreign sell. Pero meron siyang disposal of shares. Ayan. So, double check nyo lang. Nakita ko yung mag-asawang Uy, meron siyang mga binenta na shares. Si Ma'am Uy lang nakita ko kanina. So, buksan natin. Tapos si SEC, ba't ka malakas to? Si SEC natin. So nakailang uptick na siya, no? Nag-pullback siya doon sa recent na uptick niya nung mahit yung resistance area ng pullback. Pero ngayon, nag-upsurge siya ng 4.24%. So medyo malakas din siya. And April pa naman yung dividends ulit natin. Meron siyang 53.18 million na net foreign buy. Tapos si Primex nga, so mukhang na, muntikan na mag-report sa principal's office kanina. So nag-close siya 34.9%. Meron siguro news to na hindi natin alam. Tapos si SUP, nag-pullback ulit, negative 3.09%. Meron siyang 2.39 million net foreign buy. Okay, so yan po yung mga pinag-usapan na stocks for today's trading natin. So disclaimer sa mga bago sa channel natin, malapit na ang New Year. So
yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ano yung stocks yung gusto mong bilhin naman. And then follow po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka dito sa mga reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa pinaka-trading group naman natin. So, check mo na lang po yan. And then sa mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa usual viewers natin from the last 2 days bago yung mga holidays natin is okay naman yung mga views natin. Company reviews, mga sample rates sa markets, basic indicators, mga technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, basic sa PSE market studies natin. And then sa crypto, follow mo ako sa mga play to earn games dito sa ating Plummy Trader. Crypto ko to, so check mo na lang yung mga posts natin. Social media, Facebook account, para updated ka sa mga posts po natin. Ayan. Check mo lang tapos or dito sa Palawi Trader na Facebook page and nasa na yung Bodega Pic sa mga articles natin and check natin yung mga news dito sa Twitter. So meron na yung summary natin. Okay, so from the 200 million na bumili nung bago tayo mag-Christmas break, meron tayong additional na 73.1 million. So medyo maganda yan. So very good kahit na nag-drop si San Miguel Corporation, merong sumalo naman sa kanya si URC. Hopefully may mga bargain hunting tayo na makita pa for the coming few days kasi hindi pa naman ganun kalaki yung pumasok ulit na foreigners dito sa market natin. Okay? So pinakapanalo sa galawan natin is properties kahit na nag-pullback si Ayala Land and sino pa? Finance. Malakas pa rin finance natin. Nang bounce pa rin siya. 0.4%. Tinamaan si holding firms, San Miguel siguro yan, or dito sa services sector, 0.4%. Okay. So yun po yung galawan sa mga big caps. Foreign funds, bought BDO, China Bank, breakout kaya itong si China Bank. Umurong yata yung price action nito. AP, SEC, SGP, EMI Keeper Pizza, AC Aboites, JT Cap, GGS, A-Reach, RCR, Globe dito, Robinsons, and Wilcon. Foreign funds sold, BPI, Metrobank, PSB, ASEN, Meralco, Shell PH, CNPF, Jollibee, daw yung binenta, Monday, CHP, AGI, pero makit to si AGI, DMC, makit din, LTG, Ali Philrich, Tel, Converge, Cebu, at saka si ICT. So makita natin, medyo marami nga yung pumuntik na big cap. So, inila tayo pabagsak ni San Miguel Corporation. Wala akong masyado pumapansin kay kay SMC. Parang Galawan GGS din yung pinapakita nito. So nag-drop siya ng 6%, ICT negative 2.01% and then Jollibee 2.01%. So panalo si URC nag-up, namigay ng pamasko ngayon, di ba? So sabi nila malakas daw yung mga groceries natin. So 6% EGI, 4% SEC, 4% Wilcon, para nag-breakout na to eh. So Wilcon 3.74, PLDT 3.35, and JT Cap 2.8%. So marami sa mga big caps is gumalaw dito. Si GGS na sobrang hina, nag-bounce din siya ng 1.41%. Okay, so pero mix yung galawan ng ng bandang Asia. Pero sabi dito, Asian stocks advanced for fourth straight session. Pero kanina nakita ko, parang nag-sideways din lang yung closing natin. Costco terminates its joint venture agreement with Sham Global House Public Company. Axilum, leading fully integrated manufacturer and exporter of premium coconut products, expects improved performance. Si Next yata yung nakita kong gumalaw, hindi si Axilum. So ICTSI mark a significant milestone as the Isyaba multi-purpose terminal will come its first container ship. Okay, yung galaw natin kanina umaga, mas marami yung mapula. All HC has expanded its cold storage capacity to 20,000 pallet positions. ASEN, the year concludes is and expects strong performance, hopefully, kasi pa-bounce yung price action. So, yung current price natin sa kanya is around 4 pesos. So, may upside na ilan to? More than 25%, no? Kasi target price is 5.56 daw. Share buyback tayo kay Costco, Robinson Land. Meron tayong mga corporate news. Si Bulan Master is in negotiation with two
prospective partners for its planned expansion in the Luzon real estate market. SMPH projected 2024 to be a good year for the company. Tapos si Del Monte stated that it plans to implement strategic restructuring, AP, Luzon Hydropower and Headcore Sabangan have fully settled fines. GT Cap announces leadership changes. Meralco, San Miguel. Okay, hindi yata maganda kay San Miguel to. The PCC has approved a joint acquisition by Meralco and San Miguel Global Power covering power facilities in equity stakes through their Chromite Gas Holdings Incorporated joint venture. Pero hindi maganda yung result kay San Miguel Corporation. Wala din ako makitang negative news kay San Miguel para mag-drop siya ng more than 6%, no? So, si GGS natin, nag-drop siya kasi yung kanyang petrochemical business parang hindi kumikita tapos gusto niya ibenta. Pero ito, wala namang ganung balita si San Miguel Corporation. So, may mga news din kanina umaga. China Central Bank injects 300 billion yuan through one-year MLF statement. So may mga injection sila sa finance capital. Okay. So medyo delay siguro to, no? Bitcoin. Akala ko market siya ng up to 99K. So kahapon siguro yan, nung Pasko. Pero ngayon, ang dami nag-drop ngayon mapula. Kung nakita niyo yung ating mga cryptos. So share buyback tayo. Ali, ongoing pa rin siya. Blueberry, meron din siya. Share buyback. Okay, and then belated Merry Christmas nga po sa mga ka-traders natin. US market malakas kahapon, December 25, pero may mukhang pullback tayo. And then yung last na vlog natin, last December 23. Okay? And then, okay, doon sa mga gusto ng guide ulit dito sa market natin. So, mag-New Year na, pwede naman. Antayin nyo yung New Year para sa mga bagong gusto sumali sa trading group natin. Yung mga gusto ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo dito. Pero ngayon, ini-enjoy muna natin yung bakasyon natin. Baka may naririnig kayong tricycle sa background. Ayan, nasa Pilipinas tayo ngayon. And after January, babalik ulit tayo sa Malaysia. Ayan, enjoy muna natin yung vacation natin. So yung mga gustong magkaroon ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo dito. Okay. So balik tayo dito sa galawan sa market natin. Maninibago ka talaga pag bumalik ka sa Pilipinas kasi yung una mo maririnig yung mga karaoke, di ba? So minsan nakakapuyat pero okay lang basta during special occasions lang naman, di ba? During this time. So yun yung isang nakakapanibago na hindi mo makikita sa ibang bansa. So mahilig kasi kumanta mga Pilipino, di ba? Okay, so balik tayo dito. So nagkaroon na tayo temporary bottom malapit dito sa 6.3 o 6,400 muna. Pinaka-temporary bottom natin eh 6.8. 6.8 pa rin kasi although pwede mo sabihin 6.5 yung pinakamalapit na resistance. Pero meron tayong trend dito last time. No? So nagkaroon tayo ng trend dito. So nakulong tayo from 6.4 up to 6,800. Cross fingers, hopefully yan na yun. Kasi may nakikita na nga tayo na pakonti-konti po na pasok ng foreigners. So meron tayong 73 million. Hopefully, meron na yan, may karga na. So 0.06 and balik tayo sa 6,500. Pagdating sa mga indicators natin, syempre mainap rin yan. Kasi hindi pa naman masyadong nag-spike yung ating index. So ganun din naman, para nagkakaroon ng double bottom yung MACD formation pero mahina pa rin kasi below pa rin ng RSI 50 yung galawan po dito sa markets natin. Okay? So nakita natin yung galawan ng mga big caps. Dito tayo sa mga small caps or winners for today's trading. So Primex yung pinakapadalo. So ang hirap mag-decide, no? Halimbawa nakita natin siya kanina umaga nung nag-open to mga 18% na to kagad. So, tataka ka. Ano ba to? May karga ba talaga to o wala? Pero pagdating ng closing is tinulak pa ng tinulak si Primex. Hindi ko alam kung may news pero meron siyang malaking volumes dito. So, meron talagang trading. Hindi kagaya ng kay SPNC, di ba nakita natin last Friday. Medyo malakas yung volume ni SPNC pero wala naman nangyari for today's trading. Medyo ampaw lang siya. Okay, so next si SBS. Bira ko tong makita tong stocks na to pero nag-upside siya. 15%. May mga volume sila. CTS Global natin. Umakyat din siya na 12.5%. Marami nang umakyat ngayon.
for today's trading. Pero karamihan naman sa kanila medyo ampaw, kagaya ni Fruit. So nag-up siya ng 8%, pero 15K lang yung yung volume natin sa kanya. Grabe, no? Nawala yung yung mga volume niya. Ayan, so ito si Yorasi malakas. So meron siyang 6% and normal yung volume niya, 153 million. Traded volume siya. Inex 5.7. Ganda rin yung forma ni Inex natin. Tapos si AB, Atok Big Wedge, ayan, mabubuhay siya ulit to. 4.49%. Hindi ko nasilip to. AGI 4.25. Wala kasi sipa. SCC. So pa-breakout ulit tayo kay SCC. 4.28. Tapos si Meg. Mga properties din nga pala. No? 4.04. Pero si Ali medyo murong pa rin eh. Tapos si Wilcon 3.74%. GMA nabuhay na rin. 3.35%. Medic mababa yung volume. DHI 3.25%. Tapos ano pa may volume. FLI, ayan, nabuhay din siya. 2.9%. Robinson Land 2.85%, pero wala pang net foreign buy. O mga properties nga, DLL is nag-up din 2.7%. APX, maganda rin ng recovery, 2.7. Pero nag-breakdown sila last time, no? Okay. So maraming gumalaw ngayon, no? Fill rates, 2.1%. Sino pa? CPG, alam ko makit din eh. Byte reach, kulang sa volume. OLHC, 1.84. PHR, 2.38. And si East West, 1.55. STI, 1.79. Ayaw po mag-breakout ni STI natin. GGS, nag-up din siya, 1.41. Hopefully, ito na yung recovery ni GGS natin. Lalim na rin kasi niya eh. So, parang ganun nga yung galawan ni tingnan mo si San Miguel Corporation. So, diretso din siyang lakas ng downtrend na ito. Grabe yung downtrend ni San Miguel Corporation. So, nag-drop siya ng 6.45% and meron naman siya net foreign buy pero wala eh, hindi gumagalaw yung price niya. Tapos malit lang yung dividends niya. Okay, hanap pa tayo ng iba na merong volume. Mark Ventures, minus 4%. Okay. So marami nag-drop. Okay. So balik tayo sa PSE market. Okay, so marami pa rin tayo nakikita na nag-drop yung mga price action. Siguro hindi pa masyadong nakapwesto, nakabakasyon pa rin karamihan ng mga traders natin. Okay. So, tingin tayo dito sa global markets. Ano mangyari dito? Okay, noong December 23, di ba? So, nag-up si US market. Pero ngayon, parang pullback siya. Babawi niya yata yung gain niya from last week sa trading natin. So, si S&P nagde-drop ng 0.28. Dow Futures, negative 0.25. And then si Nasdaq, negative 0.31. Okay, mukhang laglag tayo sa US market. Mamayang gabi, so European markets, mix. Mas marami yung berde, pero mix pa rin siya. And then, dito sa bandang Asia is mix. Mix din, no? Okay, medyo mix din tayo. So, hindi pa ganun kaganda yung sinasabi kanina. Tapos, dito sa bandang crypto, okay, malakas yata yung drop natin ngayon, ha? So, 95K, parang to eh, parang yung hinagis na bola si crypto, no? So, ang bilis mag-akyat, ang bilis din bumagsak. Bitcoin, 95K, Ethereum 3.3, tapos si BNB 696. Malalakas ngayon yung drop, 4%, 5%. Ada drop ng 5%, TRX minus 2%, ABAC 7%, laki ng drop. XLM minus 7%. Yung 4% si Dodge, yung mga meme coins, 5% si Shiba. Okay, so pullback din pala dito sa galawan sa cryptos natin. Okay, so balik tayo dito. And then, pag-usapan natin yung ating mga stocks. Unahin natin si dito. Okay, hina ng internet sa sa Philippines talaga, no? O, depende sa pag-ibigan ng ka-fiber na. Okay, so dito, pangalawang beses na nating nauntog eh. Okay, so anyway, pero kung
kung volume lang pag-uusapan kay dito, maliit lang naman yung drop, negative 0.61 and then meron pa rin siyang 7 million net foreign buy. Malakas yung malakas pa rin naman yung volume niya kahit papaano kasi 29.9 million. Pero pangalawang rather pangalawang bearish candle na natin para kay dito. Yung overall picture niya, ascending triangle base pa rin naman siya. Pero okay, tignan lang natin. Be cautious lang kasi second day na medyo matamlay yung galaw natin sa kanya. Aba pa rin naman pala siya ng RSI 50. Okay, so wala pa siguro sa danger sign si dito natin. So abang-abang lang yung mga holders natin. Pero definitely meron siyang malakas na resistance malapit dito sa 1.68. Ayan, okay pa rin naman yung ano niya. Malakas pa rin yung itsura na pinapakita na MACD. Then, okay, meron siyang sideways dito sa area na to, pero above pa rin naman siya na RSI 50. Okay, so tignan na lang natin. For the coming few days, laban pa rin naman. Next, properties, Ali. Pero mukhang siya lang yung hindi ganun kalakas yung advancement. So 0.95%. And medyo sumakay tayo sa MA9. Kung sisilipin mo na maigi yung galaw natin. So pinaka-bottom pa rin natin 24.7. Hindi pa siya makabalik, no? Nagre-resist tayo dito. Okay. So dito yung next na resistance natin kapag makabreak tayo na malapit sa MA20 or best case scenario dito, no? Mabalik tayo dito. Kung maka-breakout tayo ng 27, no? 27 siguro. Mas maganda tignan 27. So overall picture, downtrend pa rin naman siya. Ayan, downtrend pa rin. Pero may chance ng breakout kasi nandito na siya. And kaso net foreign sell pa rin tayo pala. Negative 16.64 million. Ayan. So too early to say na kaya na nating i-break out yung malakas. Malakas yung downtrend natin kay kay Ali. Pero hopefully ano yung sign. Kasi dito nag-fail siya and then nag-fail siya ulit dito and then nag-bounce na siya dito. Okay. Kung wala naman ng negative news sa Philippine markets din, hopefully in the near future is makalampas na tayo. Pero remind ko ulit, yung picture natin sa kay Ali is medyo strong pa rin yung downtrend kasi kulong pa rin tayo dito eh. Okay? Next, pero and then yung pinaka-good news sa kanya, meron pala dito is dito kay Dennis Uyan. Dito sa kay sino ba to? Chairman ba to? O executive? Abando Dante. So meron siyang acquisition of shares. Ayan. So may bumibili ng shares kahit pa paano kay Ali. Next, si PHR, yung nakita nyo kanina, nagbibenta ng ng shares si Madam Uy. Ayan o, Charlene Uy. So medyo malaki din. 58 million shares at price na 0.54. So ano yan, number of shares were disposed in the number of shares is due to the change in the number of shares of Udenya Corporation in the company. So ayan ngayon kung nag-change siya, bakit siya nagbibenta? So parang hindi malinaw, no? Okay, so anyway, dispose of shares. So tingnan natin kung meron siyang epekto for the coming few days. Pero ba't mo ibibenta kung naghanap ka ng buyer kay PHR, di ba? So anyway, ito yung range natin sa kanya ngayon. So okay, nilalabanan naman niya itong range na to. 0.54 hanggang 0.66. So medyo mahina, walang momentum yung RSI. Slightly below 50, no? 48 siya, 48.93. And medyo mahina din yung MACD formation natin. So nag-up siya 1.82, pinag-usapan siya kasi nag-bounce ulit siya eh. So nag-drop tayo nung CEI lang pala yung katransaction niya, hindi na siya makabounce ng malakas. So after nito, na-reject siya kaagad sa 0.66. Pero nung may chance na mag-breakdown, lumaban naman siya. So nag-close siya is 0.56. Okay, tignan natin. Pero ba't nagbebenta ng shares, di ba? Next, SEC. Wala akong nakita disclosure kung meron tayong share buyback. Pero malakas. Medyo malakas siya. Kasi meron siyang 4.24% na movement and then meron tayong 53.18 million net foreign buy. So,
mukhang hindi pa time para ibenta si SEC. So magta-try ulit tayo na mag-break dito sa 34.4. Tagal na rin ng tagal ng sideways natin dito sa 31 to 34. Pero on the way siya ng siguro baka bukas mas madali na yung breakout natin dito sa area natin na to. Hopefully medyo maganda-ganda yung move ni PSE para hindi siya matakot na mag-breakout sa 34. Wala pa rin bumibili ng above ng 34.4. Kasi yan pa rin pinakamataas natin last time dito. Okay. So anyway, looking at the chart, sideways yung full picture. Kung hindi tayo bumagsak yan, malamang sa malamang, hopefully ito na yung breakout na inaantay natin para kay SCC. Next, bago yung si si Primex natin. SCP, okay, so medyo nauntog. Okay, nauntog na nga siya. Mataas din kasi, no? Mabot siya ng 10% din o halos 10% din yung bounce nitong si SCP. So balik tayo dito sa trading range. So nag-drop 3.09% and meron naman siya net foreign buy na 2 million. Pero worst case scenario, worst case, kung hindi tayo mag-bounce dito sa 9, mabalik tayo dito sa support level natin. Okay, tingnan natin. Hopefully meron pa naman. Kasi meron pa tayong malaking dalawang volume dito. Kung ito lumabas, kahit na green yung candle, meron pa rin natitira dito na pumasok na volume. Baka meron pa naman. So, pessimistic na siguro yung 8.48. So, dito, pwede kayong tumingin dito sa 9.22 level natin. Okay? And then, lastly, si Primex. Ano kaya yung catalyst nito? Nahuli tayo sa mga catalyst eh. Kasi nung umaga pa lang, ngayon sabi ko kanina, nag-18% na kagad tong si Low na ba yan? December 26. Ano ba? 10? O dito. Ayan o. So, 13%. 13%. Tapos, umarkada siya ng low na, no? Binomba si Primex natin. So anyway, meron siguro, malay mo, meron siya. Kasi meron siyang malakas na volume. So, on the way siya para i-break out yung matagal na resistance natin dito sa MA100. Ayan. So, yan na lang muna ilalagay natin na pinaka-main na resistance natin is 2.12. Parang gusto nga niya i-break, no? Kasi pag-usapan lang volume, ang lakas ng niya eh. So, nandito talaga yung mga traders natin, no? 54.8 million. So, nag-up siya ng 34.9% and meron tayong net foreign buy. O net foreign sell na 12.2K. So, maganda abangan to bukas kung kakabili mo lang kay Primex, magiging malamig ba sa taas o magiging POMO itong si Primex natin. Okay? So, yun na lang muna yung ating review dito sa market natin. Medyo late yung nagiging upload ko kasi mabagal yung yung internet ko, yung 200 MB na video files natin is inaabot ng halos 1 oras na uploading naman. Pero hopefully, okay na, ma-upload ko to na mas maaga before 9 p.m. Ayan. So, ang ingay dito sa amin, marami palang aso na pag may dumadaan is bigla na to. Naninibago ako kasi sa pala, sa Malaysia, hindi masyadong, hindi naman sa pero hindi nila masyadong inaalagaan yung mga aso doon. So, walang nag-aalaga ng aso. So, walang maingay doon. Tapos, wala ding tricycle. So, yun yung kaibahan. Ayan. So, welcome back to Philippines. Sabi nga nila. Okay. So, yun na lang muna yung ating review. So, after ng break natin is 2 days lang yung trading. And then, marami tayong holidays na during this time. Papalapit na naman yung ating New Year Day. Ayan. So, advance Happy New Year po. Kita ulit tayo bukas.